Kung maalala nyo kasi, yung NUP, mga bossing, ang sabi kay Kiko Barsaga, sandali, no, bago matapos yung pagka-suspension mo o pagka-suspendido mo, i-check muna natin, i-testing muna natin yung physical na kapasidad mo at yung mental na kapasidad mo. Kaya lang, mga kababayan, pagdating sa mental, mukhang sasablay si Kiko Barsaga. Kaya bumanat siya ng bumanat dito sa NUP. Facebook posts which Congressman Barzaga made on his Facebook account last January 9. What were the allegations that prompted your client to file a complaint? No, I will not repeat that. I will not repeat what we consider to be the defamatory statements. What maybe his evidences na Ngayon, tignan natin kung matutulungan siya nung mga DDS na sinasabi niya, nung mga DDS na mga kampi niya. Tignan natin kung matutulungan siya nung mga Duterte. Baka maiwan lang din siya sa ere. Sabi ni January 7, T8, baka nga sa oras na ito, naglalaro lang ng madyong sina Atong Ang Pineda at Erap sa yate ni Singson. Nasa kalagitnaan ng dagat. Samantalang si Kiko Barsaga naman, baka ang ginagawa nito ngayon, mga kababayan, ay nagko-computer habang kinakasuhan siya. May para ho sa akin, may tama No? May something do sa ulo nitong si Kiko Barsaga, mga boss post siya ng ganon against the NUP. I don't know. I don't know his motives behind it. You have to ask him. Sir, may mga evidence daw siya na ipapresent o balik yan ng gaman. Ano sabi niya? How do you plan to respond to that? Dun sa Tapos idagdag mo pa si Leviste. Yan nga, Leviste, Kiko Barsaga, sino pa yung isa? Leviste, Kiko Barsaga, si Magalong, at si pangalan ng isa, si Toby Tiangco. Puro yung mga bulalas na mga, ito, ganito, ganyan, may mga pagnanakaw, may mga nangyayaring mga ganito, ganira. Pero wala namang maipakita ho, mga bossing. Kaya ito talaga ang kahahantungan nila. At ito mga kababayan, huwag ho tayong magtataka o mabibigla kung sakali man na yung mga taga Forbes Park, ganito din po ang gawin dito kay Kiko Barsaga. Kasi po kapag ka magsasampa naman ng kaso, it takes time It takes 1 to 2 months, no? Bago mo malaman, okay, sige, may probable cause tayo, sampahan natin ang kaso yan. Kasi ang sinabi yung mga magnanakaw ay pinoprotektahan, yung mga kapwa magnanakaw, etc. O mga defamatory na mga statement nitong si Kiko Barsaga. Diba? Sunod-sunod ho yan, mga bossing. At wag nilang sasabihin, no? Wag nilang sasabihin na, ay hindi kasi tingnan mo ginagawa sa atin. No? Kasi lumalaban, kumukontra si Kiko Barsaga, si Leviste, at doon pa sa ibang mga nakaupo. Kumukontra si Barsaga, si Leviste, sila etong ganito, kaya tinatambakan sila ng kaso, pinepersonal sila, at pinupolitika sila. Hindi ho. May mga patunay, mga kababayan, at merong mga ebidensya. Di ba? Ngayon mga bossing, ayan, since alam nyo na, yung kay Meow Meow, mabilisan lang ho tayo ngayon, mga kababayan, sa kadahilanan po na kailangan ko na nandoon ako sa bagong location ng gym, mga alas 8:15, nandoon na. Alisin na natin to. Rumekta, dumako na po tayo kay Senador Panfilo Lacson at kay Amy Marcos, mga bossing. Aba, mainit ito ito po, nagsalita si Senator Ping Lacson. Turutan daw kami. Yan ang reaction ni Senator Amy Marcos sa issue ng Dilumano ay pork barrel sa 2026 laan. Ano yun? Bakit ganun yung mga DDS? Kapag yung tipo bang naiipit, nasusukol, biglang ang sasabihin, sabunutan, biglang personalan, biglang mga ad hominem na mga atake. Hindi mo ba? Pansin nyo sa kanila yan, mga bossing, no? Biglang mga ad hominem, biglang mga sabunutan, biglang ganito, ganyan. Allocables and their baseless insults and untruthful criticisms against the Senate Luriman Committee, which I chaired. Either Senator Amy thought
napilo ka yung buhok mo, or she was insinuating na bakla Dali, pilo ka. Parang imposible naman. Napilo ka yung buhok. Alam ko, yung may isang senador, napilo ka yung buhok. Pero imposible na si Senator Ping Lacson, no, mga kababayan. Kasi kung makikita mo, manipis nga eh, no? At alam mo, na totoo. ako. Kaya siya nagkaroon ng sabulutan. On what counts, I say nothing can be farthest from the truth. Una, hindi po pilo ka ang aking buhok. Idugtong ko na rin, Tanong niyo si Rodante Marcoleta kung pilo ka yung buhok ni Senator Ping Lacson. Hindi, tatanungin lang, no, si Rodante Marcoleta. Marcoleta, yung tingin mo ba yung buhok ni Ping Lacson ay pilo ka? Ako kasi hindi. Hindi ako naniniwala eh. na walang peke sa mukha ko. Hindi rin pustiso ang ngipin ko. Oh. My teeth are all mine. Ulitin ko, walang peke sa anumang bahagi ng aking mukha. Pangalawa, lalong hindi ako bakla. At kung iniisip ni Senator Ali, Sabi ni Tato, ganyan bumira si Senator Lacson. At saka rinirekta niya sagot. Ang hina naman siguro kasi ng mga DDS na mga senador eh, no? Kapag wala na, naiipit na, doon na pumupunta sa mga ad hominem na atake. na bakla ako, wala siyang maaaring makita na macho dito sa mundo. Pangalawa, anyway, please don't get me wrong. I have nothing against homosexuals. It is their choice, and I respect them for that. But, as far as I'm concerned, kahit hindi ako Tinawag na bakla? O hindi naman? Alam nyo mga kababayan, ako madami akong kaibigan na mga bading. Ang ayoko lang yung mga meron kasing mga tipo ng mga bading, mga bakla, na talagang yung tipong nakakabastos. Pero iilan lang naman o yun. Pero madami akong kaibigan na mga bading bakla, mga bossing, tomboy, dyan sa LGBTQ community. Ay, ang aayos ho. Pero mga professional ho, mga kababayan, matatalino, pero merong mga konti na yung talagang minsan gusto mo suntukin na lang eh, no? Pero ano kaya, itong mga DDS, laging ganun yung nakikita ko mga post nila. Ginagawang parang kapansanan yung pagiging LGBTQ. Samantalang meron ako isang nakikita sa kanila, bingas yung yung nguso. Oh, yun ang lakas pang manlait ng bingas yung nguso na yun. Oh. kagwapuhan, para sa akin, masarap pa rin na maging tunay na lalaki. At tulad nila dito sa pagtinunasan, macho din po ako, lalaking lalaki. Period. Saka paano naman nasabi at paano nabigyan ng reaksyon na gano'n ni Amy Marcos na Becky itong si Senator Ping Lacson, mga kababayan. Biruin mo nga, di ba may anak yan?